Magandang araw o gabi, Boss Ino. Naway paunlakan niyo akong magbahagi ng kwento sa inyo. Nawili po kasi ako sa pakikinig sa channel niyo simula nang irekomenda sa akin ng ate ko. Sa kanya ko po nalaman na may ganito pala sa YouTube. Kaya nakatutuwa na pwede kong ibahagi ang karanasang nangyari sa akin noong binatilyo ako. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ernie. Bale, nasa 14 na taong gulang ako nang mangyari sa akin to. 40 na ako ngayon. Taong 1997 ito nangyari sa akin. Tiyak ko na sakto sa banga itong ikukwento ko sa inyo. Nakatira kami sa Camarines Sur noon. Hindi ko na lamang po sasabihin ng partikular na barangay kung saan kami nakatira. Bilang matagal na rin po iyon at bilang paggalang na rin sa lugar na nakalakhan namin. Maulan sa buwan ng Disyembre at walang pasok. May ate ako na nasa 17 taong gulang, si Ate Azon. Dahil mahirap lang po kami, ay nagkakasya na lang siya sa mga natural na sangkap na nakikita sa paligid para ipampahid sa kanyang katawan at mukha. Maganda naman siya kahit morena. Yun nga lang, hindi makinis ang balat ni ate. Yung tipong ang dami niyang tagyawat kahit laging naghihilamos. Kaya naman kung ano-ano na ang ginawa niyang pakiusap sa mga magulang namin. Nabilan siya ng pamahid para sa tagyawat. Nakakainis nga kasi alam naman niyang hikaws kami sa buhay, pero inuobliga pa niya ang mga magulang namin sa mga bagay na hindi nila kayang ibigay. Pero hindi ko alam na sa pagrereklamong yun ni ate ay masasagip ang buhay ko nang minsang malagay ako sa panganib. Nay naman, dalaga na ako. Ginamit ko na ang mga halamang suwestyon ng mga kaibigan ko, pero hindi pa rin mawala-wala ang mga tagyawat ko. Wala ba kayong pakialam sa akin? Rinig kong maktol ulit ni ate sa mga magulang namin. Kita ko ang lungkot sa mga mata ni inay. Alam kong nag-aalala rin siya sa pagdadalaga ni ate. Lahat kasi ng tagyawat nito ay may mga nana, kaya medyo nakakadiri rin. Mabuti na lang at hindi ako nahawa sa dugong meron siya. Kung kalinisan naman kasi ay talagang malinis si ate, kaya hindi masasabi na dahil sa dumi ang pagkakaroon niya ng tagyawat. Anak, alam ko ang nararamdaman mo. Alam niyo naman po pala nakakahiyang lumabas, pumasok sa paaralan, makisalamuha dahil sa nakakadiring mukha na to. Sa Enero, pasok na namin. Parang gusto ko nilang tumigil. Naiiyak niyang sabi. Lumipas ang ilang araw at hindi nakinibo ni ate si inay. Magpapasko, pero sumasabay sa lamig ang malungkot na aura ng pamilya namin. Naisip kong tumungo sa kaibigan ko upang magpalipas ng oras sa kanila kahit umuulan. Kanila Joel, hindi niya tunay na pangalan. Pre, samahan mo naman ako sa gubat oh. Gustong magpakuha ni nanay ng mga pako na gagawin naming ulam. Pakiusap sa akin ng kaibigan ko. Sa unay nagalangan pa ako kasi may sabi-sabi na may nakatirang aswang sa gubat. Ang mag-asawang Gusting at Melba. Hindi naman napatunayan iyon, pero natatakot pa rin ako. Mabuti sana kung may sikat ng araw kasi medyo mababawasan yung kaba ko. Pero kapag ganitong tagulan, tapos wala pang araw, malamang gagapangan talaga ako ng kilabot. Kaso bigla akong kinausap ng ina ni Joel. Sumama ka na, Ernie. Manguha ka na rin ng talbos ng kape at pako. Saka tumuo na rin kayo sa taniman ni Mang Gario. Manghingi ka ng kalamansi roon. Aniya. Malayo po yung kina Mang Gario. Halos nasa liblib na po yun eh. Sagot ko naman. Medyo nakaramdam ako ng inis kasi ayaw ko nang sumama tapos gusto pa niya magpunta kami sa pinakaliblib na gubat. Lalo na't mas malayo yun kaysa sa bahay ng hinihinalang mag-asawang aswang. Subalit ipinaliwanag niya sa akin kung bakit.
para daw makatulong sa ate ko na kailangan ko daw kumuha ng kalamansi. Mabisang pampaputi daw iyon at pangtanggal ng tigyawat. Iyon daw kasi ang ginagamit niyang pamahid sa madidilim na parte ng kanyang katawan, tulad ng tuhod, siko at singit. Kapag sa mukha naman, matutuyo daw nun ng mga tigyawat ni ate. Sinigundahan naman siya ng kaibigan ko. Kaya nga nagsasawa na nga siyang magtungo kina Manggaryo dahil sa kanyang ina. Pero ngayong tagulan, hindi na siya nakakapunta roon. Dahil sa sinabi niya ay nakaramdam ako ng katapangan. Kasi syempre, dati na pala siyang nagpupunta roon. Ibig sabihin, walang panganib na aswang sa gubat tulad ng iniisip ko. Isa pa, makakatulong ako sa mga magulang at ate ko. Kaya naman napapayag nila ako. May ulam na nga, may solusyon pa sa problema ni ate. Hindi ko na pinaalam ang tungkol sa pagpunta namin sa gubat. Total kasama ko naman ang aking kaibigan. Nagdala lang kami ng cellophane upang paglagyan ng gulay at kalamansi. Nagtampisaw kami sa ulan habang papunta roon. Noong unay nagkukwentuhan pa kami tungkol sa sumunod naming papasukan. Minsan, isinisingit ko ang tungkol sa mag-asawang nakatira sa gubat. Kaso parang iniiba ni Joel ang usapan. Kesyo, anong meron sa dalawang matanda? Tapos pag-uusapan na namin ang ibang bagay. Pero nang papasok na kami sa gubat ay hindi na siya umimik. Tahimik na lang daw kaming manguha ng kailangan namin bago dumiretso kina Manggaryo. Sumunod na lang din ako hanggang sa matanawan ko na ang isang kubo na may bulok na kahoy. Halos matumba na sa sobrang karapukan. Mukhang wala na rin nakatira. Joel, iyon na ba ang bahay ng dalawang matanda? Mukhang hindi na sila nakatira roon. Turo ko pa. Huwag mong banggitin at magtuturo riyan. May mga tao riyan. Irritable niyang sabi. Kumunot ang noo ko kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya. Diba sabi ko, manahimik tayo habang nasa loob tayo para mabilis tayo makauwi. Mahinahon niya nang sabi. Kaya naman nawala ang paghihinala ko kanina sa katwiran niya. Medyo malayo sa daanan namin ng kubo at natatanaw lang namin ito. Nang malapit nang mawala iyon sa paningin namin, ay tinapunan ko iyon ng tingin. Parang kinabig ang dibdib ko sa hilakbot nang makita ang dalawang matanda na nakasungaw sa pintuan. Nakangiti at bagaman malayo'y kita ko pa rin ang maiitim nilang ngipin. Nagmadali ako at sa sobrang tarantay na bangga ko si Joel. Mauna muna kaya tayo kay Manggaryo, aniya na medyo may pag-aalala. Tinanong ko pa siya kung bakit, subalit ang sabi niya ay para dire-diretso na raw ang uwi namin. Kaya naman pumayag na ako. Halos 10 minuto rin yung nilakad namin. Nandoon yung panakanakang nadudulas kami sa maputik na lupa at nagkakasugat sa matatalas na damuhan. Parang nagsisituloy akong sumama. Pero nang marating namin ang kubo ni Manggaryo ay namangha ako. Napapalibutan kasi ng puno ng kalamansi ang kanyang kubo. Naisip ko na baka ginagawa niyang negosyo iyon. Manguha na tayo, sabi ni Joel. Di ba tayo magpapaalam? Wala riyan si Manggaryo. Nagbakasyon ng pamilya nila sa nanay niya. Malapit na kaya ang Pasko. Doon ko lang napagtanto na wala ngang katao-tao. Nagmadali kaming nanguha ng kalamansi. Halos iyon na nga ang ikinapuno ng cellophane na dala namin. Nang makaalis kami, ay di na kami nagsayang ng oras at namitas na ng talbos ng kamote at pako. Inilagay na lang namin sa dahon ng saging iyon. Nang sumapat na ang pinagkuhanan namin, ay umuwi na kami. Subalit, bumalik na naman ang takot ko nang maalala ang kubo na dadaanan namin.
Medyo nakahinga rin ako ng maluwag nang makitang nakasara na ang pintuan. Kaya dire-diretso kaming umuwi. Ni hindi ako lumingon sa takot na may makita ulit ako. Hindi ko rin sinabi yun kay Joel dahil baka kantsawan niya pa ako, lalo na at wala namang masamang nangyari sa amin. Halos padilim na nang makarating ako sa bahay. Baka sa mukha ng mga magulang ko ang pag-aalala, lalo na nang makita nila ang dala ko. Sus Maria, asap kang bata ka. Saan ka ba nagsususuot? Bulyaw ni inay. Sinabi ko sa kanila ang nangyari, liban roon sa dalawang matanda. Hindi rin kasi sila naniniwala sa mga aswang na yon, lalo na't doon na sila ipinanganak at namulat. Subalit wala pang nakasaksi na naging aswang ang dalawa. Napanatag naman ako dahil doon. Ibinigay ko kay ate ang nakuha kong mga kalamansi at sinabi ko kung para saan yon. Para siyang maiiyak nang inabot ko yon. Nagsimula niyang gamitin iyon at dahil medyo marami-rami iyon ay halos 1 linggo niyang ipinahid sa muka ang kalamansing nakuha ko. At nakakagulat na epektibo nga. Natuyo ang mga tigyawat niya. Wala nang nana at paunti-unti namamatay na ang mga iyon. Nawili siya sa kalamansi at kalaunan ay dinamay na pati ang siko, tuhod at kilikili niya upang pumuti rin daw. Naisip kong subukan iyon, lalo na't may nakikitang resulta. Gusto ko rin gamitin sa maitim na bahagi ng katawan ko. Ngunit nag-away lang kami kasi pinagdamot niya. Lalaki naman daw ako. Hindi ko nakinibo si ate simula ng araw na yon. Pero nung maubos niya ang kalamansi, ay nakiusap siya sa akin na manguha ulit. Sa inis ko hindi ko ginawa. Pati si inay ay nakiusap na sa akin. Humingi na rin ng paumanhin ang ate ko. Kaso ayoko talaga. Ano yun? Nagiging maamo lang kapag may kailangan? Nagmaktol ako at nahiga. Bahala ka mo sila. Pero nung marinig kong pinipigilan ni inay si ate na umalis, ay napabangon ako. Mas nabwisit patuloy ako dahil siya na lang daw ang mangunguha. Umuulan pa rin naman. Kaya naman huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili. Matapos nun ay nagboluntaryo na akong umalis. 2 lalagyan na ang dinala ko bilang para sa akin ang isa. May nagugustuhan kasi akong kababaryo namin kaya kailangan ko rin ng pamahid. Yun ang dahilan kung bakit gusto ko na rin gumamit ng kalamansi. Umalis ako mag-isa ni hindi nasagi sa utak ko ang kubong dadaanan ko. Tutal, hindi na rin naman ako naniniwala ng mga oras na iyon. Pero ganun pala ang pagsisisi ko nang mapagtanto na iba pala kapag mag-isa ka na lang. Kusang kinilabutan ng bawat ugat ko nang pasadahan ko ng tingin ng kubo. Nakasara pa rin ang pintuan. Mabilis akong naglakad. Halos patakbo na nga rin. Ni hindi ko naisip na baka bumalik na lang. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko at nagpatuloy na lang. Hingal na hingal ako nang makarating kina Manggaryo. Hitik pa rin sa bunga ang kalamansi. Nanguha ako at halos mapuno ang mga lalagyan ko. Nawili ako sa pangunguha. Naisip ko na magpahid ng oras na yon. Kaya naman napaupo ako sa silong ni Manggaryo at nagpahid nun. Naisip kong baka pumuti rin ako kapag marami ang maipahid ko sa buong katawan ko. Tutal, nandun na rin naman ako . Akala ko sa edad ko na iyon ay puputi na kagad ako kapag nagpahid ako. Hanggang sa hindi ko namalayan na tumila na ang ulan. Doon ko lang napansin na medyo nagtagal ako roon. Napalunok ako nang maalala na dadaan na naman ako sa kubo. Tinuluban na naman ako ng takot. Gusto kong isaksak sa utak ko na hindi sila mga aswang. Mabilis akong gumayak. Mabuti na lang at nakabota ako. Kaya hindi ako masyadong nahihirapan sa maputik at madulas na daan.
Hindi pa ako nakakarating sa kuboy na nakaramdam ako ng pagkaluskos. Napalunok ako. Sino yan? Tanong ko. Parang nawala ako sa wisyo na isipin na baka hayop iyon. Imbis na sumagot ay isang humahagok na baboy ang narinig ko. Napadiin ang pagkakahawa ko sa cellophane. Iba pala talaga kapag andun ka na sa sitwasyon na nasa panganib ka. Nangihina ang tuhod mo at hindi mo alam kung tatakbo ka ba o hindi. Sa huli ay pinilit kong tumakbo bago pa lumabas sa masukal na damo ang kung anumang humahagok roon. Naiyak na ako pero gayon na lamang ang takot ko nang masilayan ang nakadapang matandang babae. Walang saplot at nangingintab sa langis ang buong katawan. Nanginig ang buong kalamnan ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Lalo na nang makita sa pinanggalingan ko ang isang malaking baboy ramo. Doon ko lang napagtanto na mamamatay ako sa kamay ng mga aswang. Nagmakaawa ako, ngunit ninisian lang ako ng matanda. Pagdakay susunggaban na sana niya ako nang maibato ko ang supot. Bahagya pa siyang nawala sa balanse dahil sa ginawa ko. Habang ang sobrang itim na baboy ay hindi makalapit sa akin. Nanghihinasing ang ilong. Para bang may naaamoy na umiirita sa kanyang ilong. Ganon din ang matanda. Parang nawala ang kagustuhan na sunggaban ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at nagtatakbo ko. Nakarating ako sa bahay na takot na takot. Halos hindi ako makausap ng ilang oras sa sobrang takot. Ikaw ba naman ang makorner ng dalawang aswang at kamunti ka ng makatay nang wala sa oras? Nang maglaon ay naikwento ko rin sa kanila ang nangyari. Dahil sa takot na ipinakita ko'y naniwala sila. Sinugod nila ang kubo, ngunit mas lalong napatunayan na aswang sila nang madatnan na wala sila roon. Doon lang din namin napagtanto na kaya pala may nakapalibot na kalamansi kina Mang Dario ay dahil pangontra yon sa aswang. Naniniwala kasi sila na aswang ang dalawang matanda. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang engkwentro ko sa kanila at napatunayan ko na mabisa talaga ang kalamansi kontra sa aswang. Hindi ko ipinipilit na paniwalaan ako. Ngunit kahit papano'y naging masaya ang alaala na yon sa pamamagitan na may maibabahagi akong kwento rito. Hanggang dito na lamang po, Boss Ino. Salamat.